Rises Adventure TV. Hello everyone! Welcome to my channel. Dahil day off ko ngayon, nag-request ako sa kasama kong hapon na mamamasyal kami para naman maka-unwind sana ako. Nakakabagot na kasi ang laging mag-isa sa bahay. Sarili mo na lang lagi ang kinakausap mo. Kaya sa mga nagbabalak mag-Japan dyan, dapat paghandaan ninyo ang ganitong sitwasyon. Dapat yung matapang kayo na labanan ang homesick. Sa aming pagra-ride ay nadaanan namin itong Umi. Umi ang tawag nila sa dagat. Namangha ako sa kalawak nito. At sa di sinasadya ay nabanggit niya na dito nangyari yung tsunami noong March 11, 2011. 2 hours ride nga pala ito mula sa lugar kung saan ako nagtatrabaho dito sa Miyagi Prefecture. Naalala ko tuloy nung bago pa ako ma-deploy dito. Sinojoke ako ng mga kasama ko na baka daw hindi na ako makakauwi ng buhay dahil pag nangyari ulit ang tsunami ay delikado daw sa lugar kung saan ako madi-deploy. Pero sa awa ng Diyos ay hindi naman nangyari yon. So, andito na nga kami sa Ishinomaki kung saan matatagpuan ang Tsunami Memorial Building. Ang tawag sa building na to ay Kadonowaki Shogakko. Shogakko means elementary school. So, it means na isa itong paaralan ng elementarya. Dahil curious ako na makita ito, agad kong sinabi sa kasama ko na puntahan namin at pumayag naman siya agad. Sa entrance nito ay may karatula at andun yung larawan ng paaralan nung hindi pa naganap ang tsunami. At nung naganap na ang tsunami ay ito na ang naging itsura niya. Nasira ang mga salamin ng bintana, mga bakat ng alon ang makikita mo sa wall. Makikita natin na ang mga bakat ng tubig or alon ay umabot hanggang doon sa ikatlong palapag ng building. So, ibig sabihin ay umabot yung alon hanggang sa pinakatuktok ng building na to. Kaya ayun, tanging ang structure lamang nito ang naiwan. Pero in fairness, ang tibay ng pagkagawa nitong building na to. Ayon sa istorya, ongoing ang klase noong nag-announce sila ng alert na may earthquake. At itong paaralan na to ang nagsilbing evacuation nila. The teacher was able to manage yung mga student na pumwesto sa lugar kung saan safe sila. At yung ibang teacher ay pinalabas yung mga ibang estudyante at pinakalma na huwag magpanik. Wala ni isang nakakaalam na after ng earthquake ay may paparating pala na napakalakas na tsunami na siyang kumuha sa buhay ng maraming mamamayan, kabilang na dito yung mga estudyante sa eskwelahang ito na natrap. Nakapalibot din sa building na to ang mga libingan ng mga estudyanteng nasawi sa pangyayaring ito. Makikita natin sa part na to na may missing na bahagi ng building. Siguro ito yung medyo hindi nakapundasyon ng husto. Kaya yun, dinala ng alon. At dito naman sa loob, nilagyan nila ng screen. At kung ano ang itsura noong natapos na ang tsunami ay ganun din siya hanggang sa ngayon. Hindi na nila ito ginalaw. Tuluyan na nila itong inabandona. Nagsilbi na lang ito na isang alaala sa mapait na nakaraan.